Matutuwa po kayo mga kaistorya sa balita na ito. Isang naligaw na DDS po sa gabinete ni PBBM ang binaklas na ni Presidente. At ang nakikita po ninyong babae ngayon sa aking tabi, ayan po ang isang magaling na taong ipinalit ni PBBM sa sinasabing DDS umano na yan na na-appoint pa naman dati ni PBBM sa isang napakataas na posisyon sa Malacanang. Ang binabanggit po natin mga kaistorya na sinasabing DDS umano ay ang Solicitor General dati na si Menardo Guevara. Ay bakit nila sinasabing DDS umano ito? Kasi nga naman may pinaghuhugutan po ang kanilang sinasabi mga kaistorya dahil ito pong si Menardo Guevara ay dati po yung appointee ni former President Rodrigo Duterte sa bilang Secretary of Justice. Gaya ng balita na ito ni Inquirer, ang sinasabi ito po ay April 5, 2018 ha. Ang sabi Duterte names Menardo Guevara as Justice Secretary. Palakihin ko nga para mabasa ninyo. Basahin natin sa baba. Ayan, nanunumpa mga kaistorya. Basahin natin. President Rodrigo Duterte has named Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara as the new Justice Secretary, Malacanang said on Thursday. Iniaanunsyo ko po na na-appoint na po ni Presidente Duterte si dating Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara bilang Secretary ng Department of Justice. Presidential spokesperson Harry Roque told reporters at the Palace. So hindi po nakakapagtaka kung bakit tumanggi itong si Menardo Guevara na ipagtanggol o i-represent po ang gobyerno o ang Malacanang sa Korte Suprema base po doon mga kaistorya sa pagkaka-aristo po kay former President Rodrigo Duterte. O ngayon, naiintindihan po natin, no? May pinaghuhugutan nga naman. Basahin natin itong balita na ito. Mamaya balikan natin kung sino yung ipinalit, no? Solicitor General Menardo Guevara has declined to represent government agencies in petitions before the Supreme Court on the actions of officials which led to the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague. Tumanggi talaga yan. Anong silbi mo nga naman sa Malacanang kung yung pinaglilingkuran ayaw mong ipagtanggol? Kaya nga binakbakan din po siya mga kaistorya ni Yusek Claire Castro ng PCO dahil po dyan. Ito yan yung balita na yun. Ibalik natin ha, Business Mirror. Palace spokes ask Soljan Guevara to assess himself over refusal to defend government in Duterte case. Basahin natin ha, ito po ay nangyari noong March 2025. Palakihin ko. Malacanang on Tuesday questioned the qualification of Solicitor General Soljan Menardo Guevara to remain in his position after he refused to represent the government in the 3 habeas corpus petitions filed by the Duterte family before the Supreme Court. Ang sabi po mga kaistorya ni Yusek Castro, perhaps it would be better if Soljan himself assessed whether he is still worthy of standing as Solicitor General. Ikaw yung pinaka taga-depensa, taga-pagtanggol, abogado ng Malacanang tapos ayaw mo. Questionable talaga yung posisyon mo, yung paninindigan mo, di ba? Mga ka-story. At hindi naman pala nakakapagtaka dahil dati po pala siyang Secretary of Justice ng Duterte administration. Guevara excused himself from participating in the proceedings of the petitions filed by the children of former President Rodrigo R. Duterte in an attempt to bring home their father from the Netherlands where he is currently detained through a habeas corpus petition. So on and so forth. Ano ho, mga kaistorya? Kita ninyo? Ganun pala yun Ngayon, balikan natin. Itong ipinalit, ang ganda pa naman ni ma'am mo. Biruin ninyo batikang abogado rin pala. Ay siya po ay dean ng UP College of Law, mga kaistorya sa University of the Philippines. Ay pag dean, mga kaistorya, pinaka-pinuno ng mga miyembro ng isang opisina ng departamento, halimbawa, ng kurso ng law. Siya yung mga pinaka-pinuno ng mga professors. Ganun po yun, mga kaistorya. Basahin natin
Ito yan si Ma'am Ma'am Darlene Berabe. Ang ganda ng pangalan ni Ma'am Darlene, bagay na bagay sa kanya. Breaking! Solicitor General Minardo Guevara has been replaced by former Pag-ibig Fund CEO and now UP College of Law Dean Darlene Marie Berabe. Ang ganda talaga ng pangalan ni Ma'am Darlene Marie. Ang ganda, no? Kunin nga natin itong online news article ng ABS-CBN. Basahin natin, ha? Baka may mabasa pa tayo ditong maganda. No, dito tayo sa baba. Bernabe took her oath earlier in the day. Photos from the president. Nanumpaan na. Ayan, kay PBBM. Ay, ang galing ni PBBM. Nakaisa si PBBM ngayon, sa mga DDS. Naku, lalo nang manggagalaitin ito ang kabilang parlor. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ni Attorney Darlene Marie Berabe bilang bagong Solicitor General. Ang kayang gawin ng isang lalaki ay kayang-kayang gawin, mga kaistorya, ng babae. Tingnan ninyo, hindi lang naman lalaki ang may utak. Pati na rin siyempre mga babae, kita ninyo. Ayan, anumpa na. Ay salamat naman kung ganoon, tamang-tama yan. Yan yung sinasabi ko, mga kaistorya, na kung minsan kasi hindi maaari yung sinasabi ni PBBM na walang kulay politika, lahat gusto niya maging kakampi, kaya nag-appoint rin ng hindi niya, kumbaga, mga kaistorya, kapartid na. Mali para sa akin. Dapat talaga, ang i-appoint mo, yung kasama mong nasa panig mo mismo, lalo na yung napakasilan po ng Malacanang, di ba, mga kaistorya. Ay basahin pa nga natin itong kay Ma'am Darlene Berabe. Ang sabi po dito as a top caliber lawyer, top caliber daw, mga kaistorya, no? Kumbaga si Sandy Gattillo ay talagang high-powered gun, no? As a top caliber lawyer with an impressive management background, she will surely do as well as Solicitor General, he said in a text message. Ganon. Background. Basahin nga natin. Berabe was elected UP Law Dean in 2023. Prior to that, her last known government post was CEO of Pag-ibig Fund. Berabe obtained her bachelor's degree in philosophy from UP in 1995, graduating summa cum laude in class valedictorian. She obtained her law degree from UP Law in 1999, graduating salutatorian. Prior to her appointment as Solicitor General, she was among the contenders interviewed by the Judicial and Bar Council earlier this month for the replacement of Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, who will retire on June 4, 2024. Ganon. Ngayon, mga kaistorya, meron na pong si Kwan. Si Kwan po, mga kaistorya, Minardo Guevara, ay meron na pong mensahe. Basahin, mensahe ni dating Solicitor General Attorney Minardo Guevara sa bagong talagang Solicitor General Darlene Berabe. Click nga natin to. Ano bang sinasabi dito? I am happy for Darlene Berabe as a top caliber lawyer with an impressive management background. She will surely do as well as Solicitor General. As for me, maybe it's time to go back to a quiet and peaceful private life. Salamat. Ayan po yung sinabi. Base po ito sa illustration po ni Radyo Pilipinas. Ganun ba yun? Sige. Dagdag balita bago po tayo magtapos para naman hindi bitin. Mga kaistorya, kasi napapatawa ako rito sa post na ito ni People's Tonight. Anong sinasabi dito? Basahin ko na lang, palitin ko ng konti kasi nahirapan ako maggalaw-galaw ng mouse ko. Ilang araw bago magsimula, kasi latest ito 23 minutes ago, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ibinunyag ng Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V ngayong Huwebes, Mayo 29, na bukod sa Mary Grace Piatos, Team Grocery at iba pa, damay din umano ang mga pangalan ng ilang mga senador. Ay, yari kayo. Sino sa mga senadores na yan? Naresibuhan ba? Ano yung mga pangalan ng mga senador na lumilitaw sa acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Sara? Sina Beth Revilla, halaka, may Revilla. Janice Marie Revilla, halaka, dalawa na. Diane Mapple Lapid, halaka, may lapid pa. John A. Lapid Jr., dalawa na. Clarice Hontiveros, halaka.
Senator Risa Hontiveros, anong masasabi mo dito? Christine Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. Kapilido para Senate President. Hala, ay ano kayong masasabi dito ng mga senadores, no? Tapos may sulon pa, naka-apelyido ng ating kasama na si Congressman Steve Solon. Ganon, saad ni Ortega. Katulad ng mga naunang pangalan ay wala rin umanong anumang record sa Philippine Statistics Authority ang mga naturang pangalan. Ay, natatawa na lamang ako sa mga balita. Oo. Yan po ang mga balita. Impormasyon, opinion, kritisismo, koro-koro, komentaryo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like at sa mga bagong viewers po natin kung nagustuhan ninyo ang ating content ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ano po? Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa lagi ninyong pag-aabang, panonood, pakikinig, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.